Okay, magandang hapon sa inyo lahat. Welcome to 211 Ministries. Yan, August na at meron na naman tayong bagong serye ng pag-aaral at ito'y kadugtong ng ating Fruit of the Holy Spirit. Pero bago natin simulan yan, i-welcome ko muna si Chris from Pasig. Chris, welcome to 211 Ministries. Dito lahat welcome. Dito habang ako nagtuturo, pwede po kayo dyan magkape. Pero medyo malamig nga talaga. So 3:00 kasi kasagsagan ng araw, pero ang blessing ni God sa atin, ang lamig ng dalawa nating aircon. So welcome once again ang 211. Ibig sabihin yan ay nagaling yan sa Philippians 2:11. Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Ayan. At siyempre, going na ba ito? Bago natin pag-usapan yung ating series for this month of August, gusto ko lang kayo invite. By September 7, meron tayong silent strategy. And of course, mali yata. Silent tragedy. So ito ay seminar about parenting seminar na dito pag-uusapan natin paano magpalaki ng mga anak at paano magpalaki ng mga magulang. Kasi usually pinapalaki lang natin mga anak natin pero hindi natin alam na kailangan din pala tayo dapat mag-grow din as parents. Sabi ko nga sa inyo, kaya ko magpalaki ng 18 years old. Alam ko na, 10 years old. Galing na ako dun eh. Pero ang anak ko, 22 pa lang pinakapanganay. Hindi pa ako marunong magpalaki ng 25. So dapat maintindihan natin na dapat tayo mga parents ay nag-grow din. Libre ho yan, kaya sumama kayo dyan. Silent Tragedy, September 7, 2024. Dito rin po sa ating worship center. 1:30 hanggang 4:30. Ginagawa natin namin yan hanggang 6:00, pero ngayon agahan natin para makalaboy pa tayo, no Daisy? Makalaboy pa tayo. At ngayon tuloy na tayo. Nasa series tayo ng Fruit of the Holy Spirit at kasama natin ngayon si Romel at si Daisy. Andito, naggagala-gala. So, yan. Diyan, upo muna kayo dyan. Diyan muna kayo. Okay, kung naghahanap kayo, hinahanap nyo si Romel at si Daisy sa Broadway, wala sila doon. Andito sila ngayon. Broadway, Las Vegas? Okay, sa Broadway. So, Fruit of the Holy Spirit, ilan na tayo dito? Pang 7 buwan na natin ito. Nagsimula tayo ng July. Okay? But the fruit of the Spirit is, ayan, sunod-sunod lang yan. Pero gusto ko lang banggitin sa inyo, pag pinag-usapan natin ang fruit, madaling intindihin siya kasi meron siyang agricultural terminology or farming technology or terminology like fruit. Ang fruit ay hindi lumalabas sa immature na puno. Ito ay lumalabas sa mga mature na puno. Yung 1 buwan, 1 taon na bagong tanim, hindi talaga namumunga yan. At hindi rin namumunga ang patay na puno. So the same with our Christian life, kapag tayo ay may maturity, makikita mo ang bunga. Pero pag walang manifestation ng bunga, okay, magtaka ka na. So but the fruit of the Spirit, i-review natin yung ating July. Okay ba sa inyo? Simula nung February natin, nagsimula tayo. But the fruit of the Spirit is love. Yan, 1 buwan natin binuno yan ng February. Joy. Kailan yan? March. Peace. Bagay na bagay din, ano? For the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience. O, kita nyo ganyan. Na maaring tinatanong ninyo, bakit ganyan cheerful patience? Kapag may natanim ka katulad ng plantation na yan, excited ka sa future, patient sa iyong paghihintay. Pero pag wala kang naitanim, hindi mo gugustuhin ang word na patience. Kindness. Goodness. Last month, kalilipas lang nito. At ngayon, and faithfulness. Gentleness, next month, and self-control by October. Against such things, there is no law. Bakit walang nakasaklaw sa law na yan? Kasi kapag ginagawa mo yan, yan ay yung batas ng kingdom of God. Yan na mismo yan. Kaya hindi ka pwede makulong kapag ginagawa mo yan, wala kang naagrabyado. Ang unang-una, wala kang nasaktan, pati si God. Okay, balikan natin. Ngayong month ng August, meron tayong 4 na linggo at iyan ang topic natin, acceptable faithfulness. Gusto ko maintindihan natin na hindi lahat ng faithfulness accepted sa Bible. Hindi lahat ng faithfulness. Akala natin may mga tao na, faithful naman ako kay God. So pag-usapan natin yan at bubunuin natin yan ng 4 na linggo. Kaya pag-usapan natin yan, babalikan lang natin yan. Sa loob ng 1 buwan, may 4 na linggo ang August. Number 1 is blind faithfulness today. Personal faithfulness, huwag kayo mawawala kasi mukhang controversial na naman ito binigay sa atin. Sabi ko, Lord, mukhang controversial naman binigay mo sa akin. Ako na naman ang mababato nito. Lalo tayo naka-online. Accepted faithfulness and wandering faithfulness. Okay. So lahat yan sila character study at pag-uusapan natin ngayon si Abraham. At sa wandering faithfulness, pag-uusapan natin dyan si JR.
Okay, si JR. Pero ang apelyido niya Balaguer, hindi naman Velasco. Oo, JR. Okay, so ganyan no, nakalagay dyan. So hindi mo kamag-anak yun, Romel? Okay, kaapelyido lang. Okay, tuloy natin. Balikan natin, pag pinag-usapan natin ang faithfulness, ang ibig sabihin, having or showing true and constant support or loyalty. Okay, ibig sabihin ng constant na ginagawa mo, may consistency. Ang synonyms niyan ay steadfast, worthy of trust, loyal, constantly devoted. Ako aminin ko sa inyo, kapag nagbabasa ako, may mga time na hindi ko naintindihan. Katulad yan, naintindihan niyo ba yung binasa ko sa inyo? Hindi ko rin naintindihan. So may mga bagay na ang hirap intindihin, masyadong broad ang meaning ng faithfulness sa kay Ate Miriam Dictionary. Sabi ko, mas maganda siguro basahin natin sa Bible. Dahil mas dito ko naintindihan ang faithfulness kumpara sa dictionary. Okay? Sabi sa Revelation 17:14, they will make war against the Lamb. Tingnan natin ang meaning ng dictionary kasi dito natin ay ng Bible para at least connected tayo kasi fruit of the Holy Spirit na faithfulness ang hirap intindihin. So intindihin natin at maraming mga teachings dito na medyo alanganin din ako sa kanilang teaching. So tingnan natin ang Bible. They will make war against the Lamb, but the Lamb will overcome them because He is Lord of Lords and King of Kings, and with Him will be His called, chosen, and faithful followers. Ngayon, pansinin ninyo mga kapatid sa verse, na yung verse mismo ang nagsasabi sa atin kung ano ang laman talaga, ano ba talaga ang faithfulness, yung faithful. Si Jesus Christ, kasama niya, ito yung pinag-uusapan ng chapter na yan, about the Babylon, the fall of Babylon. Ang pinag-uusapan dito na si Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, ang kasama niya ay mga called, tinawag, chosen, pinili, at faithful. Sabi ko, dito ko nakita na hindi mo pala pwedeng sabihin na faithful ako kung hindi mo alam ang iyong calling. Kasi pag sinabi ko na faithful ako, nagsisimba ako, saan ka faithful? Hindi mo pwedeng sabihin pala na faithful ako, matapat sa Tagalog, katapatan. Hindi ko pwedeng sabihin na matapat ako sa Diyos, nag-volunteer nga ako sa church. Alam nyo ba na hindi pwede pagsamahin ang calling at volunteer? Kasi ang calling, appointment ni God sa iyo yan, assignment ko yan kay God. Ang volunteer, ikaw ang nag-assign sa iyo, choice mo yan. Okay, magbo-volunteer ako dyan, ako muna dyan ngayon. Pero pag ayaw ko na, pwede ako mag-quit. That is volunteerism. Pero ang calling, hanggang sa mamatay ako, kung ito ang bibigay sa akin ni God, I will do my part in doing this pastoring. So kaya kung nagpapastor dahil sa calling, kung hindi ako nagbo-volunteer dito, sabihin ko sa inyo, sinilang ako na wala akong gusto. Hindi ko gusto ang Bible. Ayaw ko ng Bible. Pero tingnan nyo, nagtuturo ako. Why? Ito yung covenant. Our God is a covenantal God. Our God is, kumbaga, Diyos yan ng kasunduan. Gagawa siya ng part niya, gawin mo rin part mo. Like salvation. Si Jesus Christ, namatay sa buong sanlibutan para ikaw ay ligtas, tayo ay ligtas. Ligtas ba tayo lahat? No, may part ka. Tanggapin mo siya. So, yan ang covenant. At dito nyo makikita na katulad yan, pag nagsalita si God, may part siya at may part ka. Okay. So, kanino ka matapat? Kaninong katapatan ang gagawin mo? Kapag sinabi natin, Pastor, alam mo, nagsisimba naman ako linggo-linggo. So, kapag nagsisimba ka linggo-linggo, ibig sabihin ba matapat ka kay God? Anong katapatan doon? Anong calling mo? Anong pinapagawa niya sa'yo? Magsimba lang? Marami sa atin na lumaki ako sa probinsya, makapagsimba ako, mababawasan ang kasalanan ko. So kanino ako naging matapat? Sa gusto ko, hindi naman kay God. Ano talagang sinabi ni God? Which is by next week, pag-uusapan natin sa personal faithfulness, medyo maraming idea na ang karamihan pala sa faithfulness na ginagawa ko noon, ay kagustuhan ko lang, hindi kagustuhan ni God. Okay, tingnan natin. Series number 1, blind faithfulness. Character study tayo ni Abraham. At pag-uusapan natin ang kanyang faithfulness. Kasi kung pag-uusapan natin, bibigyan ko na kayo ng mga meaning ng faithfulness, mawawala lang tayo. Pag-usapan na lang natin. Pag-usapan na lang natin kung anong ginawa nila at gayahin na lang natin ang tama at isang tabi natin ang mali. So, si Abraham ay sumunod kay God blind. Naging matapat. Actually, other word for faithfulness is obedience. Okay? Balikan natin sa Genesis 12:1. The Lord had said to Abraham, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. Gusto ko makita nyo rito na tinawag si Abraham, tinawag siya papunta sa lugar na walang address. I will show you. Siguro ang sasabihin ni God, Romel, kanan, kaliwa, kanan. Walang address eh. During this time, wala pang compass, wala ring Google Map, walang Waze. So blind talaga ito si Abraham. Kaiba naman yan.
Pag sinabi niya, Chris, tinatawag kita dito, go to the land, I will show you. Ilang talahib po ba, Lord, may dadaan ng bang mangga? Okay man lang sana kung ganun. Wala eh. I will show you. Ngayon, kapag tinawag ka ni God, alam mo ang calling mo, kaya pag ginawa mo, you will be faithful. Pero kung sinabi ni God at wala kang ginawa, ay nagsimba naman ako eh. Katulad ngayon, kapag nakikinig ka ng word ni God, ang Holy Spirit nagsasalita dito sa 211 Ministries. At kapag may narinig ka, it's up to you. Pwede mo bang sabing faithful ako dahil nagsimba ako, pero yung word ni God hindi mo ginawa? Yun ang mabigat dito sa pinag-uusapan natin. Pag pinag-uusapan natin ng Bible, medyo mabigat kasi ang Holy Spirit is allowed here in this place. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. So, pag pinag-usapan natin ang I will be a blessing, ito yung sabi ni God, kapag pinag-usapan natin ang faithfulness, kasama siya. Kasama siya sa gagawa. Hindi lang ikaw, kaya uunti-untiin natin ito. Balikan ko lang, I will make you into a great nation and you will be a blessing. Kapag tinawag ka, tandaan mo, huwag kang tatakbo agad. Tanungin mo, Lord, anong gagawin ko doon? Meron akong na-plant na church sa Masbate. Sinunod ko na si God, sabi ni God, go to Manila, mag-plant ka. Ba't hindi ako nag-plant sa Marikina, sa Quezon City? Dito ako nagsimula sa Mandaluyong kasi kapag may calling ka, meron ding place of calling. Huwag kang talon ng talon kasi may place of calling din yan. Then, sabi ni God, I will make you into a great nation, I will bless you, I will make your name great, and you will be a blessing. So dito ang pinag-uusapan, ako ang magiging blessing. Ikaw ang magiging blessing kung saan ka inasign. Kaya listen to God kung anong sinasabi niya. I will bless those who bless you and whoever curses you, I will curse. Kaya wala kang problema. Kapag tinawag ka ni God, sige, sumpain niyo ako, asarin niyo ako, bahala kayo sa tumawag sa akin. And all peoples on earth will be blessed through you. Ang laki ng scope. Earth ang scope ni Abraham. So Abraham left as the Lord had told him. Napansin niyo, umalis na siya. Nag-obey na agad, left. Umalis na siya ng Hur. And Lot went with him. Abraham was, ilang taon siya na nag-obey kay God, tinawag ni God? 75. Jonas, ano ka palang 35? Wait for more, 40 years. Matatawag ka din. Lahat tayo, Chris, matatawag ka din. Ano ka na ngayon? 18 ka ngayon, Chris, no? Okay. Si Daisy, 19 lang ito. Matagal-tagal pa, Daisy, ang calling mo. 75 years old when he set out from Haran. Okay, ang ganda, no? Tinawag siya at 75, ano kaya ito, may tungkod na? Tanda natin si Abraham ay nabuhay 175 years. Ibig sabihin, yung kanyang calling mula 75 at yung 100 years na pinaglingkod niya kay God, matagal-tagal din. Kaya huwag kayong magmadali. Kapag tinawag ka ni God, pakinggan mo, Lord, anong gagawin ko? So series number 1, blind faithfulness. Number 1, for Abraham, the word is God's eyes for him. Ang mata ni Abraham ay yung word ni God. Kasi nga sabi sa kanya ni Lord, go to the land, I will show you. Ipapakita ko sa iyo. Lord, saan yan? Meron bang ano dyan, talahib? Meron bang mangga? Meron bang Balete Drive dyan? Meron bang Valencia, Barangay Valencia? Wala eh. Ang sabi niya, go to the land. Kaya nga pag tinawag ka ni God, ako nung pumunta ako ng Maynila, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Basta ang gagawin ko lang, Lord, yung pinapagawa mo, susundan ko lang. At dito siya nag-exist ang church sa Mandaluyong. For Abraham, the word is the God's eyes for him. Ang mata natin kapag tinawag ka ni God ay ang kanyang word. Anong sinabi niya sa iyo? The same with this, maging sa pag-aasawa, pag sinabi ni God para sa iyo yan, kailangan mahalin mo. Kailangan kung makita mo, ugali niya ng pangit-pangit, wala akong pakialaman sa ang word ni God, ang ganda niyan, ang bait niyan. Kasi iyon, ang pinag-uusapan natin ditong faithfulness, yung sabi ni God. Okay, balikan natin. Hebrews 11:8, binanggit yan sa Hebrews. Kumbaga, ang summary nung binasa natin kanina, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went even though, ano sabi? He did not know where he was going. Ito'y mahirap pag may tao, panawagan ka. Ito sabi ko sa inyo. Hindi mo pwedeng sabihin faithful ka kung hindi mo alam ang calling mo. Tingnan nyo, yung calling sa faith sa Bible, magkasama. By faith, Abraham when called. Kaya pag sinabi na, faithful ako, pero sa anong calling mo? Wala. Okay lang ito, hanging. Hindi ka pwede hanging. Kasi anong ina-accomplish mo? Ang faithfulness ay nakasunod lagi yan sa calling.
even though he did not know where he was going. Tayo, sigurista tayo. Ilapag mo muna anong address, anong mapa, tingnan ko nga. Kaya itong faithfulness na pag-uusapan natin ngayon, medyo mabigat ito. Mabigat kasi nga, pag-uusapan natin ito. By the way, ang purpose nito, nalagay natin sa ano yan. Okay, ang purpose nito ay nasa 23 na pala yun. Pag pinag-usapan natin ang faithfulness, laging nakadikit siya sa calling. Kaya ang encouragement ko sa bawat isa sa inyo, kung gusto nyong makitang gumagalaw si God sa buhay natin at merong resulta, ano ang calling mo? Ano ang assignment mo na binigay niya? Tandaan natin, si God nag-communicate. From the very beginning, alam ni Eva at Adan kung ano ang hindi pwedeng kainin at ano ang kakainin. And that's assignment. Calling is also an assignment. He did not know where he is going. Pero, nag-obey siya. Ito yung kinanta natin kanina. Sabi nga niya, pinakanta ni Kuya Miko, we live by faith and not by sight. I'm not gonna live by what I feel. Yung nararamdaman ko. Kasi kung nararamdaman mo, matatakot ka talaga. Kung titingnan mo kalagayan ngayon, may mga kaibigan ako, Pastor Dennis, ayaw ko muna mag-rent kasi delikado kung paano kung may magka-problema, saan ako pupunta. We live by faith and not by sight. Kapag titingnan mo ang bulsa mo, wala tayong pang-upa dito sa lugar na ito. Bahala si God. God's will, God's bill. Live by faith and not by sight. Kung ano nakita mo, matatakot ka talaga. Pero pag may word si God sa iyo, kay Abraham, the word of God is his eyes in moving forward to advance the kingdom of God. Ang tawag actually niyan is blind obedience. Sa inyo kapag may word ka ngayon, willing ka ba mag-walk with blind obedience? Na tanging word lang ang pinanghawakan. Akong pinanghawakan ko, hindi insurance, hindi health benefits. Ang pinanghawakan ko lang is the word of God. And so I'm advancing. Kaya may mga kasama tayo rito na kini-question ako nung pina-reserve ko itong building na ito. Naka-reserve ito, ni wala nga kaming offering, wala kaming piso na naitabi. Pastor, paano natin babayaran yan? I'm not gonna live by what I feel and I'm not gonna live by what I see. Kung titingnan mo wallet ko nung pinabook ko itong building na ito, itong place na ito, walang laman ang wallet ko. Meron lang akong word kay God. At kailangan ko maging faithful, Chris. May word si God. Pag sinabi niya, Chris, pagyayamanin kita, Chris, then work it out. Sinabi niya ng word niya, then gawin mo rin ang part mo kasi our God is a covenantal God. Diyos yan ang kasunduan. Gawin mo, gumalaw ka kung anong sinasabi niya. Pag sinabi niya, Jeng, ito ang plano ko sa iyo, then do it. Dahil andun ang yung reward. Series number 1, blind faithfulness. For Abraham, number 2, faithfulness is a joint venture with God. Alam natin, pag nag-obey ka kay God, sinasabi natin, Lord, faithful ako sa iyo, nagsimba ako. Hindi pala ganon. Ang faithfulness pala is a venture. Paano mo nasabi na faithful si God? Kasi ang faithfulness, kung titingnan mo sa verse 8, to understand that the goal, yung purpose natin, nasa hulihan, to understand that the goal of fruit of faithfulness is not that we will do work for God, but that He will be free to do His work through us. Gusto ko maintindihan natin na hindi lang ikaw ang gagawa, siya ang gawa, ito may business ito si Romel. Romel, pag nag-assign ka ba ng tao, hindi ka kasama? Siya lang dapat ang gagawa. Di ba naandun ka rin to support? The same with God. It's a joint venture ang faithfulness. God, you are working for that calling and God is working as well kasama mo. Kaya pag sinabi mong, I'm doing this but God is still also faithful in doing the work kasama mo. Kaya nga, pag pinag-usapan natin ito, kaiba itong faithfulness pag-uusapan natin the whole August. Dahil itong pag-uusapan natin, gusto kong makita ninyo na si God is faithful in your life. Katulad yan sa pamilya ko. Kasama si God, hindi lang, sabi ni Lord, mag-asawa ka, nag-asawa ako. Hindi lang ako magpapatakbo. Hindi lang magpapatakbo ng pamilya ko, siya din. The same with your business, sa mga nasa business, sa mga nasa politics, sa mga estudyante. Kasama nyo si God. So itong purpose natin is to understand that the goal of fruit of faithfulness is not that we will do work for God. Pansinin niyo itong verse. By faith, Abraham, even though he was past age, nangako sa kanya si Lord, magkakaanak ka at age 99. Magkakaanak ka. Tinawanan ni Sarah. Alam natin, barren si Sarah, was enabled to become a father because he considered him faithful who made the promise. Maaring ito nabasa nyo na how many times, pero pansinin nyo, by faith,
Abraham went. That is faithfulness. That is obedience. Pero asa ng part ni God? If this is a joint venture, ayan no? Because he considered him, si God, faithful. So ang faithfulness is a joint venture. Kaya kung kayo tinawag ni God, may sinasabi si God, huwag kang matatakot. Kahit sa tingin mo hindi mo kaya, kaya nga may mga time ako kapag nakikita ako kasi, I'm not gonna live what I see, but I live by faith. Kapag ako minsan nakadilat, manginginig ka sa bayarin. Manginginig ka sa mga issue kapag may sakit ang anak mo, mga issue. Pero sabi ni God, I'm faithful. At sinabi ni Abraham, He is faithful. Kaya makita mo, pag tinawag ka ni God, kung si God walang problema sa pagtawag sa iyo, anong problema mo? What you need to do is just to be faithful to His assignment to you. At itong pinag-uusapan natin na si Abraham ay accepted ang kanyang faithfulness. At next week, pag-uusapan natin yung mga taong hindi accepted ang kanilang ginagawa. Faithfulness is a joint venture. Gusto ko lang mag-end sa tanong na ito. Sa application questions, remember, ang ating service ay 1 oras lang. Kahit magsalita ako ng 1 oras, 2 oras, 1 araw magtuturo sa inyo, kung hindi nyo i-apply ang word ni God na narinig nyo ngayon, this is all useless. Maaring faithful tayo in coming to the church, but application, dito manggagaling ang ating faithfulness. Ano ang kaibahan ng faithful sa kanyang calling at sa volunteer ng church activities? Number 2, ano ang personal word mo kay God? Dito sa series number 1, na you can start your faithfulness beginning today if you will obey. Let's pray. Father God, thank you for your word. Thank you for the truth na ang faithfulness pala, hindi lang kami ang gagawa, kundi kasama ka na gagawa. Kaya itong faithfulness is a joint venture simula pa kay Abraham. Thank you, God, for the revelation. Thank you, God, for the wisdom. I just pray, God, today, sino man sa amin, maging sa aming online, sa FB page na nanonood, maging sa mga kasama ko na nandito sa loob. Lord, I pray, God, to bless us with the spirit of courage, God, that we will do our part in reaching out, in advancing your kingdom, dahil alam ko, Panginoon, kapag tinawag mo kami, kaya namin, because this is your grace to us. I just pray, dear God, na yung takot, pangamba, tanggalin mo sa amin. Ang aming nakikita, tulungan mo kaming mamuhay by faith and not by sight. Sa iyo ko po inaalay ito at dinadalangin. May mga kasama kami may karamdaman at nag-iisip na baka hindi na sila makapaglingkod. Lord, alam ko ang pag may purpose ka, kahit ito'y mamamatay na, mabubuhay for your glory. God, thank you for this blind faithfulness and we will do it, God. Ang sinabi mo, gagawin namin for your glory. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon.